Nagpahayag ng kumpiyansa ang Malacanang na agad kikilos ang National Bureau of Investigation upang imbestigahan ang kumalat na peking medical document na di umano'y naglalaman ng kondisyon ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Si Cresilyn Catarong magbabalita. Tinitignan na ang angkop na hakbangin sa ilalim ng batas kaugnay ng pagkalat ng peking dokumento at maling impormasyon kaugnay ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Malacanang, una nang kinondena ng palasyo ang pagpapalaganap ng naturang maling impormasyon na layon umanong linlangin ang publiko. Sa palace briefing araw ng Huwebes, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na inaasahang iimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang kumakalat na peking medical na dokumento na di umano'y naglalaman ng kondisyon ng kalusugan ni PBBM. Ani Castro, ito'y seryosong usapin at hindi dapat ipagsawalang bahala lang. Dapat lang tingnan ito dahil hindi na po biro ang biruin ang kondisyon kalusugan ng Pangulo. Kaya po ang NBI, alam po natin na mabilis umaksyon ng NBI para maimbestigahan kung sino po ang nasa likod nito. Saad pa ng opisyal, inaasahan na agad na kikilos ang mga otoridad lalo na't napag-usapan na ito ng publiko. Hindi kailangan idulog. Mabilis ang NBI umaksyon. Alam naman nila kung ano nangyayari sa gobyerno natin at sa ating kapaligiran. So without even an order coming from the President, the NBI is mandated to investigate this matter. Una nang naglabas ng public advisory ang St. Luke's Medical Center na ang mga medical test result na kumakalat sa social media na di umano'y kay Pangulong Marcos Jr. ay peking dokumento at peke ang nilalaman. Hinihikayat naman ng pamunuan ng ospital ang publiko na maging maingat at responsable sa pagbabahagi ng impormasyon at iwasang ipalaganap ang mga hindi beripikado o hindi opisyal na datos. Gabi ng Miyerkules naglabas ang PCO ng isang video ng Pangulo sa social media. Sa kanyang pahayag, sinabi ni PBBM na mabuti na ang kanyang kondisyon at nagbalik na sa pagganap ng kanyang mga opisyal na tungkulin. Yan lang yung sinasabi ko noon, yung sinabi ko sa inyo last week. Ito yung mga inaantay na ako mamatay. Huwag kayong excited. Nasumobra na naman ang pagka-excited ninyo. Andito pa ako. Ibinahagi ng punong ehekutibo na patuloy siyang dumadalo sa mga opisyal na aktibidad kahit pa pinapayuhan siya ng kanyang mga doktor na maghinay-hinay muna. Binigyan lang ako ng mga gamot at saka patuloy pa rin yung aking antibiotics. Pero okay na ako. In fact, nakapag-EDC meeting na kami nung Lunes with most of the cabinet. So I'm back in pero medyo nagtatampo sa akin yung mga doktor ko kasi sinasabi nila wag muna. Sabi ko hindi ko naman pwede pagantayin lahat ng mga nangyayari. So tinuloy ko lang. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresilyn Catarong, SMNI News.